Hello everyone and hello Pisces. Itong general reading ay para sa April 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Room 1. Thank you sa pag-subscribe. Pisces, you have the reversed or Five of Pentacles reverse. Itong mga nakaraan, parang nagsisimula ka ng makabawi mula sa isang mahirap na sitwasyon pagdating sa finances or pakiramdam mo na yung pagiging mag-isa. Ramdam ko yung pag-asa mo na unti-unti na bumabalik ang stability mo at hindi ka na parang iniwan sa labas sa gitna ng ulan. Pisces, minsan kailangan nating dumaan sa point na wala tayong ibang malalapitan para ma-realize natin kung gaano tayo katatag. Pero dahil sa pinagdaanan mo, naging mas humble ka at natuto kang magpahalaga sa mga maliliit na tulong na dumarating sa iyo noon. Dahil dito, mas naging open ka at tanggapin ang suporta mula sa ibang tao or sa Diyos, sa may kapal. Nalaman mong hindi ka naman talaga nag-iisa at laging may paraan para makabangon muli. Basta't huwag kang susuko sa gitna ng hirap. You have the Judgment card here. Pisces, parang nasa point ka ng iyong buhay kung saan may malaking call for transformation or awakening na nangyayari. Ramdam dito yung pag-reflect mo sa iyong mga past actions at ang pagnanais na magkaroon ng bagong simula na may mas mataas na purpose. Ang ganda ng opportunity na ito para i-evaluate ang lahat ng aspeto ng buhay mo ng may katapatan. Imbes na mag-focus ka sa mga failures, ginagamit mo ang mga lessons na natutunan mo para makagawa ng mas tamang desisyon para sa future mo. Napapansin ko rin, Pisces, na parang may naririnig kang calling na dapat mo nang sundin ngayon. Oras na para bitawan ang mga luma mong version at yakapin ang bagong ikaw na handang maglingkod sa mas malaking layunin ng iyong buhay. You have the reversed or the Six of Wands reversed. Pisces, may malaking chance na maramdaman mo ang pansamantalang kawalan ng recognition o pagkatalo sa iyong mga efforts. Ito yung time na baka pakiramdam mo ay hindi na-appreciate ng iba ang lahat ng ginawa mo na pwedeng magdulot ng disappointment sa'yo. Baka magkaroon ka ng issues sa confidence mo dahil parang na-bypass ka ng tagumpay o parang nilagpasan ka ng tagumpay na inaasahan mong darating na ngayon. Imbis na maging champion, baka maramdaman mong naiwan ka o kaya naman ay may konting aberya sa iyong mga achievements. Pisces, kailangan mong tandaan na ang validation ay hindi lang dapat galing sa labas kundi mula rin sa loob mo. Ito yung potential na mangyayari kung hahayaan mong ang approval ng ibang tao ang magiging basehan ng iyong self-worth at tagumpay. You have the Queen of Pentacles here. Kailangan mong mag-focus sa pagiging nurturing at practical pagdating sa iyong mga resources at tahanan. Oras na para maging resourceful ka at ayusin ang iyong environment para maging komportable at stable ang takbo ng buhay mo. Huwag kang masyadong mag-focus sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong growth o sa kapakanan ng pamilya mo. Gamitin mo ang iyong pagiging maalaga para ma-secure ang iyong finances at mabigyan ng sapat na atensyon ang mga aspeto ng buhay mo na kailangan ng stability. Mag-focus ka, Pisces, sa paggawa ng isang sanctuary para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Isang grounded at caring na approach lang ang kailangan mo para maramdaman mong safe ka at ready kang harapin ang anumang pagsubok sa buwan na to. You have the Queen of Wands. Kung itutuloy mo ang iyong growth ng may confidence, Pisces, magiging isang influential at energetic na tao ka sa dulo ng buwan. Pwedeng magkaroon ka ng charisma at fire. Yung paglalagab, pag-aalab na mag-inspire sa lahat ng tao sa paligid mo dahil sa iyong passion at pagiging independent. Baka maging center of attention ka sa magandang paraan dahil sa
galing mo sa paghawak ng mga responsibilidad ng mga may ngiti. May tendency rin na maging mas bold ka sa iyong mga decisions at hindi na matatakot na ipakita ang totoong kulay at galing mo sa mundo. Ingatan mo lang, Pisces, na hindi ka maging masyadong demanding or controlling dahil sa dami ng energy na meron ka. Siguraduhin mong ginagamit mo ang iyong power para magbigay ng light at warmth sa iba. Hindi para manakit o manapaw ng kapwa. Kung nakatulong sa inyong reading na to, please subscribe and like this video. Pisces, you have the abundance mindset as your first advice card. Pisces, isipin mo na ang abundance ay nandito sa present moment at hindi mo na kailangan hintayin sa future. Kapag naramdaman at sinasabi mo na sapat ka at marami kang blessings ngayon, yan ang mismong may experience mo sa iyong buhay. Ang iyong isipan ay parang magnet. Kapag nag-focus ka sa kung ano ang meron ka, lalong dumarami ang dahilan para maging masaya ka. Huwag mong hayaan ang takot sa bukas ang magnakaw sa iyo ng ligaya ngayon dahil laging sapat ang universe sa bawat pangangailangan mo. You also have the power of prayer. Ibigay mo ang sitwasyon na ito sa Diyos at ialay mo ito sa Panginoon, sa may kapal, para sa healing. Pisces, maging open ka sa mga miracles sa darating. Ang langit ay may unlimited resources para sa iyo. Kaya magdasal ka lang at makinig sa mga guidance na ibinibigay sa iyo bilang sagot. Ang iyong panalangin ay hindi nawawala sa hangin. Ito ay naririnig at inaaksyonan ng universe sa paraang hindi mo inaasahan. Kaya magkaroon ka ng faith na anumang gulo o hirap ang dinaranas mo ngayon ay may nakahandang solusyon na sadyang para sa'yo lang. You also have self-love. Matuto ka ng mahalin ang sarili mo at alagaan ng iyong inner child ng may extra kindness, Pisces. Kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo, makikita mo kung gaano or paano magbabago ang lahat ng bagay sa labas mo tungo sa mas magandang direksyon. Ikaw ay deserving sa lahat ng magagandang buhay or bagay sa mundo. Huwag mong i-judge ang sarili mo sa nakaraang pagkakamali. Instead, yakapin mo ang iyong sarili at bigyan ng sapat na kalinga ang iyong puso para mas lalo ka pang tumibay at sumaya. You also have clarity. Magtiwala ka sa iyong instincts, Pisces, lalo na kapag parang malabo ang mga nangyayari sa paligid mo. Hayaan mong yung intuition ang maging guide mo para mahanap ang tamang daan at makagawa ng mga tamang desisyon. Huwag kang magmadali sa paggawa ng mga desisyon kung hindi ka pa sigurado, Pisces. Mag-pause ka muna at humingi ng liwanag sa loob mo dahil nandoon ang lahat ng sagot na matagal mo nang hinahanap para maging malinaw ang bawat hakbang sa iyong pagiging pagtagumpay. You also have dog, friend. Mahalin mo ang lahat ng walang kondisyon ngayon, Pisces, at gamitin ang iyong kasiyahan, ang iyong joy, ang enthusiasm para maging inspiration sa iba. Maging isang protector at tapat na kaibigan dahil ang pagpili na maging masaya ay magbibigay sa iyo ng sapat na protection. Pisces, ang iyong kabutihan ay isang armas laban sa anumang negativity. Sa pamamagitan ng pagiging totoo at tapat sa iyong mga mahal sa buhay, lalong magiging maayos ang daloy ng iyong buhay dahil napapalibutan ka ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. You also have Fox Clever. Maging mabilis at matalino ka sa paghahanap ng solusyon sa mga problema mo, Pisces. Makinig ka sa iyong instincts at huwag kalimutang maging open sa romance o mga bagong resources na nasa paligid mo na. Kailangan mo lang silang mapansin. Pisces, gamitin mo ang iyong talino para makita ang mga hindi nakikitang opportunities ng iba. Huwag kang matakot na maging madiskarte o sumubok ng mga bagong paraan para makuha ang iyong mga goals dahil sa buwan na to, ang iyong pagiging matalino
madiskarte ang magdadala sa iyo ng tagumpay. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.